Another day, another J First Wife story. 21 days na nga ngayon nung isinalang namin ang mga itlog sa incubator at ilalabas na namin yung mga sisiw. 80 to 90% ang hatching rate ng aming incubator. Mas maganda na ito kaysa dati naming incubator na 30 to 40% lang ang hatching rate. Pagkatapos ilabas ng mga sisiw sa incubator ay minamarkingan ko na agad at pinagsasama-sama na namin sila sa karton. Yung mga itlog na may butas na at buhay pa ang sisiw sa loob ay ibabalik ulit namin sa incubator at yung mga itlog na wala pang butas ibabalik ulit namin baka sakaling mabutas pa. Yung ibang itlog na hindi pa butas ay sinisilip ni J-Fern. Pag buhay pa ang sisiw sa loob ay binabalik din sa incubator. Pag bugok na ay hindi na binabalik. Ito na nga pala yung mga unang sisiw na tinanggal namin sa incubator, ibinaba na namin at pinatuka na. Hindi muna namin dyan isinama yung mga bagong labas sa incubator, ikinahon muna namin sila na magkakasama. Bukas ng umaga ay pwede nang isama yan dyan at malalakas na yung mga bagong labas namin sa incubator. Dito na kayo, tuka ng tuka. Tama na, hindi na kayo nag-inom. Ngayong gabi ay pagsasama-samahin na namin silang lahat sa kahon. Maliit kasi yung kahon na pinaglagyan namin sa mga sisiw na bagong labas sa incubator. Diyan na namin sila pagsasamahin dahil kasya na silang lahat dyan. At dahil siksikan sila sa maliit na kahon, ikinawang lang namin ang takip para hindi sila masuffocate. 26 pieces sila lahat, hindi na namin isinasama yung mga mahihinang sisiw, kinakal na agad namin. Mas maganda kapag madaming sisiw na magkakasama sa iisang kahon dahil hindi sila nilalamig. Mainit ang katawan nila kapag madami silang magkakatabi. Tag-ulan na yata at malimit ng umulan dito sa amin. Pagising ko nga ay umuulan, hinintayin ko sanang tumila bago ako magpatuka pero hindi pa rin tumitila. Kaya kahit medyo umaambon pa ay binuksan ko na ang pinto ng multipurpose pen para makalabas na ang mga cockerels na kinulong namin doon. Sa kubo ko sila patutukain para hindi mabasa ang patuka nila. Yung mga bagong pisang sisiw naman ay nilagay ko na lahat dito sa folding. Nilagyan ko lang ng sapin ang flooring para hindi sila dyan lamigin. Yung tatlong sisiw na medyo mahina pa ay hiniwalay ko muna sa karamihan para hindi sila maapak-apakan. Malalakas na kasi yung mga sisiw lalo na yung mga unang inilabas namin sa incubator. Lalamigin pa rin ang mga sisiw na yan kaya para hindi sila lamigin ay tatakpan ko ng plastic ang ibabaw ng folding. Ito namang tornado hatch brood hen namin ay nagsimula ng mangitlog. Nakakatuwa ang itlog niya dahil sobrang laki. Hindi pa nga ito napapababhan kaya ang itlog niya ay inuulam muna namin. Laki ng itlog ng tornado hatch. Kinagabihan, umulan na ulit at sobrang iingay ng mga palaka sa paligid. Parang baka kung humuni ang mga bullfrog. Ayan, ito hindi na talaga napisa. Maglilinis ako ng incubator at sasalang ako ng itlog. Ito yung double yolk. Wala na bugok. Mga nabugok na itlog. At ito, ano ko lang, malamig galing sa chiller, kaya pawisan. Isasalang ko mamaya. Disinfect ko muna itong incubator. Sinabon ko muna ang incubator para maalis yung mga mancha at pagkatapos binanlawan ko na siya ng tubig. Pagkatapos sa malinis na basahan, nilagyan ko ng Sunrox at yun ang huling ipinampunas ko para ma-disinfect ang loob ng incubator. Nung natuyo na nga ang mga itlog ay isinalansan ko na sa tray. At dahil may partition na itong tray, pinagsama-sama ko na lang ang magkakapares na itlog para pag nag-hatcher kami ay hindi na sila paghihiwa-hiwalayin pa. At pagkatapos kong maisalin ang lahat ng mga itlog ay ipinasok ko na ito sa incubator. Konti lang ang mga itlog na naisalang namin ngayon dahil huminang mga itlog ang mga manok magmula nung umulan. 25 pieces lang ang naisalang kong itlog ngayon. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!